Ang Philippine Identification System o PhilSys ay naglalayong mabigyan ng pangunahing patunay ng pagkakakilanlan ang bawat Pilipino. Kilala rin bilang Republic Act 11055 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang batas noong Agosto 2018. Ang PhilSys ay naglalayong mas mapabilis ang mga transaksyon sa pampubliko at pribadong sektor sa pamamagitan ng pagtatag ng pangunahing patunay ng pagkakakilanlan ang bawat Pilipino. Dahil sa PhilSys, magkakaroon ng mas maayos at mabisang paraan ng paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Kilalanin ang tatlong components ng PhilSys. Una, ang PhilSys number o PSN. Ang PSN ay isang mahalagang feature ng PhilSys na nagsisilbing natatangi at permanenteng identification number ng mga nakarehistro sa PhilSys. Paalala na ang PSN ay isang sensitibong impormasyon na hindi dapat ibahagi kaninuman maliban sa PSA o kung ito ay pinahihintulutan ng batas. Kaya mayroong PhilSys Card Number o PCN, ang pampublikong bersyon ng PSN na siya lamang dapat na gamitin sa ating pakikipagtransaksyon, pisikal man o online. Ang PCN na makikita sa inyong PhilID ay isang added security feature ng PhilSys para maprotektahan ang inyong PSN. Pangalawa, ang PhilID naman ay ang non-transferable card na maglalaman ng biometric at demographic information tulad ng buong pangalan, araw ng kapanganakan, tirahan, larawan, at PhilSys Card Number o PCN. Muli, panatilihing pribado ang inyong PSN at gamitin ang PCN sa inyong PhilID sa mga pampubliko at pribadong transaksyon. Magagamit ang PhilID sa iba't ibang transaksyon tulad ng over-the-counter transactions kagaya ng pag-a-apply ng bank account, pagkuha ng remittance, at iba pa. Pangatlo, ang PhilSys Registry ay ang maglalaman ng PSN at registered records na na-encode sa system. Mayroong tatlong hakbang ang PhilSys registration. Step 1. Kokolektahin ang demographic at ilang batayang impormasyon at magseset ng appointment. May dalawang pamamaraan ng pagpaparehistro sa Step 1 registration. Una ay ang house-to-house Step 1 registration para sa mga lugar na may mataas na bilang ng low-income households na nagsimula noong October 2020 at ang pangalawa ay ang online Step 1 registration na bukas para sa publiko. Para sa house-to-house Step 1 registration, nagpadala ang PSA ng data collector sa mga tirahang kabilang sa mga lugar na may mataas na bilang ng low-income households. Para naman sa karamihan sa atin, ang registration ay maaaring gawing online gamit ang ating computer o smartphone. Para sa pagbubukas ng online Step 1 registration, antabayanan ang updates sa official Facebook page ng PhilSys at sa PSA website. Para sa house-to-house registration sa mga lugar na mataas ang bilang ng low-income households, una, may darating na PSA enumerator sa inyong tahanan upang kolektahin ang inyong demographic at ilang batayang impormasyon tulad ng inyong pangalan, kasarian, araw at lugar ng kapanganakan, blood type, address, kung kayo ba ay Filipino o resident alien, at iba pang impormasyon na optional ninyong ibibigay tulad ng marital status, cellphone number, at email address. Sunod ay itatanong ng PSA enumerator kung ano ang iyong available supporting documents. Isa lamang sa mga documentary requirements na ito ang dadalhin sa pangalawang hakbang ng PhilSys registration. Philippine Statistics Authority issued Certificate of Live Birth at isang government-issued identification document na naglalaman ng buong pangalan, front-facing photograph, at pirma o thumb mark. Philippine passport na inisyu ng Department of Foreign Affairs. Unified Multipurpose Identification Card na inisyu ng Government Service Insurance System o Social Security System. Valid Student Permit o Non-Professional
professional driver's license mula sa Land Transportation Office. Kung walang maipakikitang primary documents, maaaring magdala ng isa sa alinmang secondary supporting documents. PSA-issued Certificate of Birth, NSO-issued Certificate of Live Birth with Birth Reference Number, LCRO-issued Certificate of Live Birth, PSA-issued Report of Birth, PSA-issued Certificate of Foundling, Integrated Bar of the Philippines Identification Card, Professional Regulatory Commission ID, Seaman's Book, Overseas Workers Welfare Administration ID, Senior Citizens ID, SSS ID, Pantawid Pamilyang Pilipino ID, License to Own or Possess Firearms ID, NBI Clearance, Police Clearance o ID, Solo Parents ID, PWD ID, Voters ID, Postal ID, Taxpayer Identification Number ID, PhilHealth ID, Philippine Retirement Authority PRA-issued Special Resident Retirees Visa, National ID from other countries, Residence ID from other countries. Tatanggapin din ng PSA ang mga sumusunod na IDs kung ito ay naglalaman ng front-facing photograph, signature o thumb mark, full name, permanent address, at date of birth. Employee ID, School ID, Barangay Clearance o Certificate, Barangay ID, City o Municipal ID. At ikaw ay kukunan ng litrato kasama ang supporting documents na iyong ipakikita. Pagkatapos ay ipaalam sa PSA enumerator ang inyong libreng araw at oras para sa pangalawang hakbang ng PhilSys registration. Pagkatapos kumpirmahin ang schedule, mayroong appointment slip na ibibigay ang PSA enumerator. Ingatan at dalhin ang appointment slip kasama ng inyong supporting documents sa araw ng inyong appointment para sa Step 2 registration. Step 2. I-validate ang demographic information at kukunin ang biometrics. Sa araw ng inyong appointment, pumunta sa designated registration center sa inyong lugar, dala ang inyong dokumento at appointment slip. Dito kukumpirmahin kung tama ang pre-encoded information mula sa Step 1 PhilSys registration. Kung kumpirmadong tama ang nakuhang impormasyon, kukunin na ng RegKit operator ang inyong biometric information tulad ng inyong iris scan, fingerprints, at litrato. Panghuli ay kunin at itago ang kopya ng transaction slip.
Paalala lamang na ingatan ang transaction slip dahil ito ay gagamitin upang makuha ang inyong PhilID sa Step 3 registration. Step 3. I-issuehan ng PhilSys number o PSN at ng PhilID. Ihanda ang transaction slip mula sa Step 2 registration na gagamitin upang makuha ang inyong PhilID. At sa pamamagitan ng PhilPost, ay ihahatid ang inyong PhilID sa inyong tirahan. Ito ang tatlong hakbang ng pagrerehistro sa PhilSys. Antabayanan lamang ang mga anunsyo tungkol sa PhilSys registration. Para sa kaligtasan ng target registrants at registration staff, nagsimula ang PhilSys registration noong October 12, 2020 sa mga lugar na may mababang ulat o kaso ng COVID-19. Kasama sa low-risk areas na ito ang 664 cities and municipalities in 32 provinces. Nakipag-ugnayan ang Philippine Statistics Authority o PSA sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of the Interior and Local Government o DILG, at local government units para sa maayos at ligtas na PhilSys registration. Para sa mas maayos at ligtas na PhilSys registration, mahigpit na ipinatutupad ang health at safety standards. Makatitiyak ang publiko na ginagawa ng PSA ang lahat upang makapaghatid ng maayos at ligtas na PhilSys at maparehistro ang karamihan ng Pilipino sa pagtatapos ng taong 2022. Be PhilSys informed. Be PhilSys updated.